So yun po mga idol, no? Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Yan. Ano na po dito? 6 PM, no? 6:05 PM. At nandito po tayo ngayon sa sa kaibigan ko. At yung bahay nila ay nasa likod lang ng camera, no? So, yun. Sa ngayon po okay na po tayo. No, okay na po tayo mga idol. Nasumpa na din yung sumpa na itinanim sa atin, no? Hindi na po tayo susuka ng dugo at medyo okay na rin po yung sugat natin dito. Magkabilaan pala to. Meron dito, tapos meron din dito. Dito banda. Yan, maliit. Pero nung time na yun, malakas yung dugo niya. Pero at least na okay na po, no, mga idol. Ang ano na lang ngayon, si Pinunong Kabura, no? Habang nakatali pa siya doon, pag-usap din siya sa akin sa pamamagitan ng yung sa isip lang. Tawag doon, telekinetic ba yun? Tawag doon. Sabi niya na kung makalaya man siya, hihiramin niya muna yung magkasama pa rin kami, pero hihiramin niya muna yung katawan ko. Dahil gusto niya na siya yung makipaglaban dun sa mga anino. Sabi ko sa kanya na pwede naman na sanib ka lang sa akin pag nahirapan ako. Ganon lang yung gagawin natin. Katulad nung dati, no? Yun yung sabi ko sa kanya. At nag-agree naman siya doon sa sinabi ko. Sabi niya, sige, ano na lang. Pero sa ngayon, kailangan pa talaga na makawala siya doon sa pagkakatali. At kung may pagkakataon daw na sana mahingi niya yung singsing ng engkanto para magamit natin sa laban, no? Kasi malaking tulong din yun. Pero at least na nung pinahiram sa atin, napatay pa natin si Kulisap. Malaking tulong na din yun sa atin. At malaking bagay din po yung nakapagpagamot kami at nakapagparitwal para sa maibalik yung lakas ng anting-anting natin, no? So lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon, unang-una, no, sa Panginoon at sa mga dasal nyo po, pagmamahal, suporta, walang sawa na suporta, pagdarasal sa amin, kaligtasan, papunta pa lang sa explore at pabalik, no, pauwi. Walang sawa po kayong nagdarasal para sa amin. Kahit mahirap lang po kami, may iba kasi na pinipili lang nila yung mga tao na gusto nila. Kumbaga may mga narating sa buhay, ganon. Makikita naman po natin yan, naman po natin yan sa hindi sa nanghuhusga po ako mga idol, no, pero yung realidad po ng buhay, ganon po talaga. At yun nga, kahit ganito lang po yung buhay namin, kahit kakarampot na lang na kanin, pinag-aagawan pa namin sa pagkainan, pero andyan pa rin po kayo.
hindi po yung estado ng buhay namin yung tinitignan nyo, kundi yung pusong lumalaban, pusong humaharap sa anumang hamon ng buhay, ganon. Kaya po napamahal na po ako sa inyo mga idol, no? Napamahal po kayo sa akin, kumbaga. Yun, masaya po ako kanina kasi pumunta ako dun sa sa bayan. Bago ako nakapunta dito, pumunta ako sa bayan kasi may 3 kakilala ko doon na may mga bigasan. Yun yung kinukunan ko dati. Pero pina-stop na nila sa ako sa sa pag-utang kasi minsan hindi tayo nakakabayad agad alam niyo naman, buhay natin na medyo gipit. Kanina pumunta sana ako doon kasi nanghiram ako ng pera para doon sa birthday ni Nathan. Ano pala siya? August 16. Yan. August 16 si Nathan. So, yun. Sa kasamang pala, di naman tayo pinahiram pero may ano po yung Panginoon sa atin, no? Umuwi ako muna, pumunta ako dun sa medyo masukal na area pero safety. Nanguha ko ng pako, yung labong, nanguha ko. Pero dun sa bayan pa lang ako, mga idol, pumunta ako sa palengke, yung may nagbebenta ng mga gulay. Sabi ko sa kanila, share ko lang po yung ko ngayon, yung karanasan ko. Kasi parang hindi ko akalain. Ganun. Yun nga, yun, bibili ka ba? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi tatanong lang sana ako kung bumibili pa kayo ng pako at labong. Sabi niya, oo, bakit may bibenta ka? Sabi niya gano'n. Sabi ko, nangangambas pa lang ako ng buyer para pag makakuha na ako, madali na lang sa akin na i-deliver na lang. Sabi niya, sige, dalhan mo ako. Kailan? Sabi niya gano'n. Sabi ko, baka mamayang hapon na. Kaya sabi niya, sige, para may benta ako bukas. Pang dagdag daw sa benta niya. Kaya, yun, nanguha ako ng labong. Tapos sa masukal na. Pero safety naman yung pinuntahan ko kanina. Nanguha ako ng labong. At nahingi ako sa may-ari. Hindi naman pwede na kasi yung labong ng kawayan. Hindi pwede na basta-basta mo kukunin lang yan. May-ari niyan . Hingi ako sa kanya. Sabi niya, kuha ka doon. Kuha ka. Tapos yun, nakakuha ko ng 5 pirasong labong at 2 ganun ka yung pako, karami, dalawang ganyan karami. Binenta ko sa kanya yung labong, binili niya ng 200. Tapos yung pako naman binili niya 150. Kaya may 350 na ako. Kaya sobrang saya ko kasi kahit sa ganong paraan hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Nakakita pa rin tayo ng paraan at kahit sa simpleng kahit sa simpleng labong at yung pako, malaking tulong, no? So, yun. May kunting halaga na para sa birthday ni Tantan. At palagi naman po ako naghahanap ng paraan talaga para makatrabaho. At sa mga naman po, sa mga nag-request naman po na iwanan nyo na yung buhay na yan, lumipat na kayo, ganito, ganyan.
Ako po humihingi ng pasensya sa inyo kasi gustuhin ko man. Gusto ko po talagang gano'n na maiba na yung buhay namin, ganito, ganyan. Pero hindi ko po matanggap o hindi ko po matanggihan yung mga taong nangangailangan. Lalo na sa tuwing nalalaman ko or nakikita ko na may mga biktima sila na walang kalaban-laban, gano'n. May mga inosenteng mga bata, kinakain, pinapatay, inaalay, gano'n. Yung iba nga namatay na, pero nawala na sila, pero hanggang ngayon hindi pa natin nabibigyan ng hustisya yung pagkamatay nila. Kaya yan yung rason kung bakit nagdadalawang isip po talaga ako. Kasi masakit po sa akin na lalayo na lang, iiwan yung buhay na ganito, na kahit alam ko na maraming kailangan tulong. Yun na lang yung iniisip ko. Kailangan isipin ko yung pamilya ko. Kailangan may gawin ako sa mga tao na yan. May gawin akong kilos para i-counterpart dun sa mga ginagawa nila. Kaya yun, pasensya na po talaga mga idol. Sana po yung maunawaan nyo po ako. Pagdasal nyo po ako mga idol. Sa next exploration po natin, ano muna, relax muna dahil kailangan patapusin ko pa yung birthday ng anak ko. Kahit walang wala, kahit simpleng hapunan lang, at least na magkasama po kami lahat, no. Yun lang yung wish ko, no. Maraming hinihingi yung anak ko pero wala At mapipigay. Alam naman natin yung buhay, pero alam ko na hindi ito pababayaan ng Panginoon. Hindi palaging ganito yung buhay namin. Alam ko po yan. At yun, doon naman sa kay Mascaradong tao na yan. Hindi ko alam yung na yan. Taong maskarado na yan. Sobrang sama mo. Kahit mga bata wala kang awa, wala mong awang, pinapatay lang. At inaamin ko naman talaga na sobrang lakas ni Kulisap. Kahit sinasabi mo na mas mahina, siya yung pinakamahina sa inyo. Aminin ko na malakas talaga si Kulisap. Hindi ko tinatanggi yan. Pero nahirapan man ako sa kanya, tignan mo naman yung resulta. Siya pa yung siya yung namatay. Wala dapat kayong lugar dito sa mundo. Kahit napakalakas mo, kahit yung sinasabi mo mas malakas ka pa kay Kulisap, wala namang wala namang problema yun. Kahit nga sa Panginoon lang ako takot. Yun yung masasabi ko sa iyo. Sa Panginoon lang ako takot. Pero sa inyo, mga anino kayo, sino ba kayo para katakutan namin? Katakutan ka ba namin dahil kumakain kayo ng tao, napapalakas sa inyo? Ganon ba? Katakutan ba kayo? Kailangan ba namin matakot sa inyo dahil Panginoon yung tingin nyo sa sarili ninyo, mga Diyos? Ganon. Ano ba yun? Alalahanin nyo, tao man o bigas yung kinakain nyo, humihinga pa rin kayo. At kung may maputol man sa bahagi ng katawan nyo, alalahanin nyo, magiging kulang yun. Magiging kakulangan yun para sa inyo. Kahit sabihin nyo ano yung mga kinakain nyo, tao pa rin kayo Masama lang. Sabi nyo,
kayo yung Diyos, kayo yung ano, kayo yung anong tawag nito? May mga ano kayo, may mga rules, ganun. Nako. Sa madaling salita, kahit malakas ka at mahina ako, makikipaglaban pa rin ako sa iyo. Tandaan mo yan. Hindi nakukuha sa salita yung resulta. Hindi naman diablo, hindi naman demonyo yung sinasamba ko eh. Panginoong Diyos yung sinasamba ko. Kaya wag na kayo magtaka bakit di ako takot. Kahit yung mga demonyo nga, takot nga sa Panginoon eh. Pero kayo na mga tao na sinusulsulan lang ng demonyo eh, para kayo tingin nyo sa sarili nyo mga ano na. Abangan mo na lang yung ano, antayin mo na lang yung paghaharap natin. At baka ano naman, baka yung sinasabi mong matapang eh, matapang ka sa pagtatago, baka puro tago ka na lang, baka ibang commander na naman yung, or baka mga tauhan mo na naman yung ipapa-front mo. Huwag ganun, matapang ka. Eh, pag nasa area na kami, lumabas ka. Alam ko naman na pagkapasok pa lang namin sa area, alam ko na yung mga commander, alam nyo na eh. Ay, andyan na kami. Pero, ang ginagawa nyo, napabantayan nyo lang sa mga tao nyo yung pasukan. Kawawa yung mga tao ninyo, mauubos lang yan. Ngayon lang, pagbalik ko na explore, subukan mo ako. Kasi nagiging ano ka eh, nagiging hambog ka. Kaya ako naman ngayon, eh, kaya ganyan yung tono ng pananalita ko sa iyo. Para sa iyo yan. Huwag yung puro na lang bunganga yung nilalabas mo sa bibig mo. Bunganga na lang yung kumikilo sa'yo. At yung dalawang bata na nakita ko sa video, nako. Kung may kakayanan lang yung makipaglaban sa'yo, yung dalawa, kaya kang patayin nun. Problema nga lang, inosente sila. Wala silang kakayanan. Pero di bale, makakita ka rin ng katapat mo. Tandaan mo yan. So, yun mga idol, no? Antay-antay lang po sa pagbabalik explore natin, no? Mga idol. At least na okay na po tayo. Pinasikaso ko lang ngayon. Kabukas siguro, ano na naman ako ng pako. Para pang dagdag dun sa pang birthday ni Nathan. Kasi alam nyo naman yung bunsong lalaki. Kasi yung nakaraan, si Kuya Yan yun, birthday yun ni Kuya Yan. Tapos ngayon, August 16, kay ano naman, kay Nathan, no? Sabi niya nga sa akin, pa, ano tayo pa? Sabi niya gano'n, para na malaking tao na nakikipag-usap sa akin. Okay lang sana kung nasa bahay ako ngayon, eh, nakita sana siya sa video. Niya sa akin na, pa, magano tayo, magmuha tayo ng janitor para may handa ako. Sabi niya gano'n. Sabi ko, di bali na, hanap kong paraan, makabili tayo ng cake. Yung isda, magsugba tayo, gano'n.
para sa kahit simpleng ganun lang, para di naman makalimutan ng bata yung birthday niya, no? Maalala niya palagi. Para lumipas yung mga ilang taon, hindi niya makalimutan na kami noon, papa namin may makakabili lang siya ng cake or isda, wala na, kompleto na yung kompleto na yung buong taon ko, sabi niya. Kompleto na yung araw ng birthday ko, parang gano'n. Kasi sa totoo lang, pag bata, yan yung point natin na sumaya siya sa kaarawan niya. Kahit nga hindi kaarawan ng mga mahal natin sa buhay, kailangan makita natin sila na masaya palagi, di ba? May mga time man na nagkakaroon ng yung mga usapin pampamilya, pero at least nakikipag-usap tayo na maluwag sa kalooban. Kumbaga open-minded sa lahat, lalo na sa pamilya, lalo na sa pati na din sa ibang tao na nakakasalamuhan natin. Kailangan open-minded tayo, at yan yung inaano ko sa mga anak ko. Gusto kong manahin nila kasi ako parang napaka open-minded ko po talaga. Kahit may mga problema, pangiti-ngiti lang ako sa harapan ng ibang tao. Kasi yung problema hindi iniiyakan. Ipagdarasal, problema sa pamilya, hindi inaawayan. Dapat ipagdasal. Ano lang. Para at least na makita din ng mga anak natin na kahit gaano kahirap yung buhay, alam nila kung sino yung dapat lapitan, Panginoon talaga, no? So yun mga idol, medyo napahaba yung natin, storya, no? Pasensya na po kayo sa konting oras na hiningi ko sa inyo. Yan nyo po, susunod mag-iingat po tayo, at gagawin po natin lahat para magtagumpay. Kasi wala na, siguro yung kay Pinunong Kabura, hanapan ko na lang ng paraan din yon para makalaya na siya. At problema ko lang ngayon yung yung talungan ko doon. Gagawin ko sanang talungan. Hindi ko na nabalikan. So yun nga, baka bukas pupunta ako doon. Hindi ko lang pinag-video yun kasi baka makita ng mga kalaban yung location, mahirap na, no? Para rin po sa safety natin at sa kabuhayan natin. So yun, hanggang dito na lang po muna yung kwentuhan. At maraming salamat po mga idol sa walang sawa na support at pagmamahal ninyo. God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. Huwag niyo po pababayaan yung mga sarili ninyo. Sa lahat ng ate, sa lahat ng nanay, sa lahat ng kuya, lahat ng lolo, tatay. Ito po si Brad Dudong Adventure nagsasabing mahal na mahal ko po kayo lahat mga idol. God bless at be strong po sa lahat ng oras. Salute po ako sa inyo lahat mga idol.